ganda pala dito. Uy, may kumakain ng isda. Merong kingfisher ba tawag dyan, sir? Ito, kasama pa to, no? Ah, sir, dito. Kasali yan, sir. Ito, pati itong diretso na to. Ah, sir, yan. Kasali na yan. Ayan. Yun yung mga boundary natin yung sa kawayan. Kung hindi man makuha, sir, pag ganito lang ng konti. Pero yan kasi, ito na kasi yung boundary natin eh. Ewan ko lang kung nakuha tong paper. Nakuha at alam ko. Itong boundary niya dito. Apo. Tapos, diretso mo Sa may talahib, sir, yan. Yan yung pinaka last na ano niya, end ng property. So yun yung malapit sa kuryente. So pwede ka diyang mag para mas maliit yung babayaran. Tapos Kailan nabili ni ma'am to? last year pa. Last year. Palang araw po mga sir, mga madam. Ayun, pinasyalan po ito ng ating client pero hindi pa po ito close deal, kaya papasilip ko lang ulit itong gitna ng property na ito. Napakaganda, 8 minutes lang from Hot Spring. So from Tiplex ito 15 to 20 minutes, kasi 20 minutes na lang para sakto lang, hindi siya ganun kumbaga para tamang tama yung details. So itong part nito, nandito tayo sa gitna ng property. So, pinasyalan po ng seller natin. Nagustuhan naman ito, at pero hindi po sila makapag-meet sa tamang araw, kaya yun, hindi ko alam kung paano, kung matutuloy pa o hindi. Pero ito yung property na ito ay along Barangay Road, or sa BIR kasi yan ay provincial road na. So napakaganda ng property na ito dahil balang araw ay magiging residential area rin ito. So sa part na dyan, kuya po, then yun doon dudugtong yung daan na sinasabi ko. So yung part na yan, yan yung manggahan, yan po yung simula ay start ng property natin. So napakaganda po ito na maging farmland mo, magtayo ka ng bahay sa taas or rest house. Maganda dito ay tahimik at maraming mountain view. Napaka po. So yung mayroon akong aerial view nito, isi-send ko po sa inyo. So bigla ang kuan lang to, kasi na video ko lang din, na-update ko lang din yung property nito, kasi ngayon ko lang din napasyalan yung gitna nito mga sir, mga bato. Napakaganda para. Marami kang pwedeng gawin dito, kasi mayroon siyang semi lagoon, or pwedeng gawin mong fish pond. Yan, may tubo dyan ng deep well, kaya lang pag-ari yan nung nagsasaka na katabi. So pwede namang maglagay dito ng deep well sa part na ito para magamit hanggang second crop, kasi nagagamit, pero dito lang sa gitna yung nasa second crop. Pero maganda yung ani nito every time na sinasaka nung pinagpasakahan po ng ating seller. So walang tenant po ito, no tenancy. Kaya maganda po ito mga sir, mga madam. So ayan, kitang-kita nyo, puro rice land lang talaga siya. At the same time, malapit po din po ito sa SM. So mga ganun din, 20 minutes more or less. So ayan yung property, ayan. So sana matuloy yung sa client natin, pero syempre habang hindi pa po natutuloy, pwede nyo po itong bisitahin at magipag-negotiate. Sa ganun naman po sa property ay kung ano po yung maunang makakuha, yun po yung priority ng ating seller. So itong katabi niya hindi sinaka ngayon, baka ito po ay malay nyo bibenta rin po yan, at magiging maluwang yung property po niyo. Pahaba kasi itong property mga sir, mga madam. So at least 40 frontage, then pahaba siya. So itong katabi niya ay hindi ko alam kung kanino po, kaya ayun.
Sana magustuhan niyo po mga sir. Ang ganda pala dito. Uy, may kumakain ng isda. Mayroong kingfisher ba tawag yan, sir? Ah, sir, dito. Masali. Ah, sir, yan. Masali na yan. Yung mga boundary natin sa kawayan. Kung hindi man makuha, sir, maganito lang ng konti. Pero yan kasi, ito na kasi yung boundary natin. Nakuha at alam. So may talahib sa niya. Pinaka-last na ano niya, end ng property. So yun yung malapit sa kuryente. So pwede ka diyang mag-ano para mas maliit yung babayaran. Tapos, Kailan nabili ni ma'am to? last year pa.